Bueno mga idol, welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Alam nyo mga idol, sa napapanahong issue ngayon, ay talagang iba na nagiging takbo ng ating sistema. Lalo na nung nagpahayag ng ating Pangulo na maghihigpit na at papanagutin na niya mga dapat managot sa mga katiwalian at mga korupsyon na matagal na palang lumalaganap sa ating pamahalaan. At unti-unti nabibisto na kung sino ang mga taong yan. Kaya kaugnay ng ganyang pangyayari ay may mga lumilitaw na kagaya na napabalita nung nakaraan na may itinumba na. Oo, may mga dalawang tao na armadong kalalakihan na hindi kilala kung sino, may itinumba na. Marahil may kaugnayan yan doon sa mga pangyayaring korupsyon at sa iba pa na natatakot mabunyag at mabulgar. Siyempre nga naman, kung hindi tutumbayan, magiging daan yan para sila mabulgar. Ngayon, siyempre, hindi may iwasan na mapuputok na naman ang sisi niyan sa ating Pangulo. Pero alam na ng Pangulo na mangyayari mga ganyang bagay, kaya hindi rin niya papayagan yan na manatili yung ganyang sistema ng mga pangyayari. Ngayon mga idol, palibasa nga may mga lumalabas ng balita na tila ang ating Pangulo palalawigin ang kanyang termino. Medyo papahabain dahil nga sa mga naumpisahan niyang proyekto na gusto niyang tapusin. At gusto nga niya bago siya umalis sa pwesto, malagay sa maayos at magandang kalagayan ang ating bansa. Kaya naman, marami rin na nagkukumahog na mapabilis ang kanyang pag-alis sa kanyang panunungkulan. At may mga nagbabanta na nga na di umano magrarally para patalsikin siya. At may mga lumalabas pa mga balita na kakasuhan siya para mapadali ang kanyang pagkatalsik. Meron pa tayo napanood sa isang vlogger na talagang may mga grupo na raw na nagtitipon-tipon para pabagsakin siya. Pero siyempre ang ating Pangulo marami ang intelligence na pinapakalat. At alam niya yung mga mangyayari. Dahil kung nangyari sa kanyang ama noon na basta-basta na lang pinatalsik, hindi niya siguro papayagang mangyari sa kanya yan. Kaya ngayon, sinisikap niya na mailagay sa tama ang lahat. Pero syempre, bago ang lahat mga idol, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa na roon, Mapalusong, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero syempre mga idol, bago tayo magpatuloy, hayaan nyo muna na banggitin ko isa-isa yung mga dapat kong batiin na nagko-comment sa ating programa. Hindi ko man isa-isahin ang kanilang mga pangalan, ay binabati ko sila ng isang magandang hapon at nagpapasalamat ako sa kanila. Salamat sa inyo ng marami mga idol. Hindi ko man mabanggit ng inyong mga pangalan. Alam nyo kung sino-sino kayo at alam ko rin kung sino-sino kayo. Kaya naway nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At sana patuloy nyo yung subaybayan ng ating programang ito para naman magkasama-sama tayo sa naging panahon ng ating panunungkulan.
Ngayon, tuloy na natin ang ating mga tinatalakay. Marami ngayon ang kinakabahan ng mga nanunungkulan dahil nga sa sinabi ng ating Pangulo na papanagutin na niya mga dapat managot sa kanilang mga panunungkulan na may kaugnayan nga dito sa korupsyon at sa mga katiwalian. Pero siyempre, ang iba gagawa ng paraan para wag silang balantad at wag silang mabulgar. Tulad na nga nung nangyari na may itinumba na. Sipin mo yun? Ha? Tinumba na agad. Yan ay isang malaking hamon sa ating Pangulo yung ganyan mga pangyayari. At tahasang paglabag yan. Kaya may mga nagsasabi nga na sana maging Prime Minister na ang ating Pangulo para magtuloy-tuloy na ang kanyang panunungkulan. At may mga nagsasabi rin na dapat ideklara na niya ang batas militar para masugpol lahat ng kriminalidad at katiwalian sa ating bansa. Pero siyempre, hindi natin alam kung ano magiging senaryo at kung anong nasa isip ng ating Pangulo. Subaybayan na lang natin ito. At yung sa mga kanyang kaalyado, sana maging tapat sila at huwag silang magtraidor sa ating Pangulo para matapos ng ating Pangulo ang kanyang takbuhin ng nasa tamang pamamaraan. Tayo namang bilang mga mamamayan na sumusuporta sa kanya, ay sa abot ng ating makakaya, ang kanyang mga proyekto ay suportahan natin at itaguyod natin. O, di ba tama? Sandali po. Ngayon mga idol, tuloy natin ang ating kwentuhan. Hindi natin alam kung ano magiging senaryo ng kanyang panunungkulan at kung ano magiging wakas nito. Pero isa lang ang ating alam, mabuti at maayos ang kanyang serbisyo. Yan lang ang hindi napapansin ng ating mga ibang kababayan. At ang tinitignan lang yung mga nakaraan at yung mali. Pero yung kasalukuyang ginagawa, marami ng proyekto ng ating Pangulo na hindi napapansin ng ating mga mamamayan. Oo. Pero kung sasalaminin nila ang mga pangyayari, makikita nila ang katotohanan. Di ba? Tama? Tayo naman bilang mga mamamayan ng ating bansa, dapat lang na sumunod kung ano ang nararapat at kung ano ang tama. Di ba? Kaya lang talagang may mga tao na ayaw ng kapayapaan. O gusto pawang kaguluhan. Kaya nga niya, may mga gusto raw maglunsad ng people's power. May mga grupo-grupo na raw na nag-iipon-ipon para inunsad isang malawakang people's power. Pero alam niyo mga idol, yung people's power na yun, wala na yan eh. Itutusin, sawa na tao dyan. O, nangyari na yan eh. Wala rin ibinunga maganda. Katulad yung nangyari sa unang pamamahala ng matandang Marcos, people's power. Sa hangad ng iba na mapabuti pag nawala si Marcos. Pero nung nawala ang dating Marcos, ano nangyari sa ating bansa? Nabalahura. Yung tinatag niyang bagong lipunan, nauwi ulit sa lumang sistema at bulok na lipunan. O, diba? Kaya people's power niya, sa totoo lang mga idol, wala ibubunga maganda yan. Hindi yan makakatulong at hindi yan makakabuti sa sistema ng ating bansa. Kaya kung sino man ang mga naghahangad lumahok dyan, kayo yan. Pero ang iba naman siguro, hindi nyo mahihikayat sa ganyan dahil lalo na yung mga nakaranas na yan. Oo. May mga naging amo ako na sila mismo ang suporta sa mga nag-people's power. Sila nag-supply dahil sa hangad nila na mawala sa pwesto si Marcos. Ayun, nagsisi ng bandang huli. Nung lumaganap ng bumalik na tayo sa lumang lipunan, nagsisi sila. Oo. Kaya itong mga negosyanteng ito na nakaranas na ng ganyan, palagay ko hindi na nila mahihikayat yan. Oo, di ba? At yung mga dati nakaranas na ng people's power na yan, hindi na. Alam na nila eh.
Ilang beses na nag-people's power, di ba? May nangyari ba? Di ba wala? Inamag lang, nilangaw. Kaya yun, hindi yun dapat katakutan ng people's power. Kaya dapat sundin na natin kung ano nararapat bilang isang mabuting mamamayan. O bueno, mga idol, balak ko pa sanang palawakin itong ating kwentuhan, pero may tumatawag sa akin at tila importante ito, kaya pansamantala natin puputulin itong ating kwentuhan. At salamat ng marami sa bigay sundaling ito, sinamahan niyo ako. Pero muli, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Tamang kayong panig ng ating bansa, mapalusong Visayas, Mindanao. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, bagamat makulimlim ang ating panahon. At higit sa lahat, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gayon din ang ating mga idol na nasa ibayong dagat. Tamang kayong panig ng ating mundo ng Luzon, mga idol. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Okay na mga idol, hindi tayo magtatagal, kaya pansamantala tayo magpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!